Pag-usapan pa natin ang gender at sports kasama si Mobile Journal, Denise Baldesancio. Denise, nako, medyo controversial itong issue na ito, no? Ayon kay Doc, ano ang posibleng dahilan kung bakit may mas mataas na testosterone level ang ilang mga babae? Actually, very common itong difference or mataas na level ng hormones such as testosterone sa katawan ng babae. Isa sa mga, para sa kaalaman ng ating viewers, isa sa mga pinaka-common nito is PCOS, no? Posible may mga kakilala tayo na may PCOS, ito ay nagkukos ng mataas na levels ng testosterone sa katawan ng isang babae. Kaya yung may mga PCOS, Paps J, no? Ano nga yung PCOS? Polycystic Ovarian Syndrome. Ayun. Paps J. Ayun, no? Okay, Oo, na yung iba dyan nagkakaroon ng facial hair growth. Correct, O kaya correct. yung iba na apektuhan yung menstruation. Oo. Other possible causes din ito, no, Paps J, when it comes to hormonal imbalance ay naapektuhan mismo yung adrenal glands natin. Minsan nga, kahit tumor sa cancer, nakaka-apekto rin ito. It could also cause high testosterone levels. Kaya iba-iba, it varies. And sa competition, may due advantage pag mataas ang testosterone level mo. Ganun ba? Yan ang possible na maging thinking ng mga tao. No? Dahil testosterone is ito yung nagbibigay ng male characteristics sa mga lalaki, pero hindi ibig sabihin nun na wala yan sa babae. Correct. So, ang misconception siguro, naiisip ng mga tao na mataas ang testosterone parang levels nagkakaroon ng superpower. Bigla, lumalakas bigla yung baka babae. magkaroon ng disparity when it comes to strength sa lakas. Ang katotohanan dyan, naaapektuhan nito yung physical characteristics natin. Pero ayon nga sa nakausap ko espesyalista, Paps J, kulang pa ang mga pag-aaral, ang mga research tungkol dito at marami dito conflicting. Yung iba sinasabi na apektuhan yung lakas, yung strength ng isang atleta. Yung iba naman, it doesn't necessarily, yung amount ng testosterone mo, it doesn't necessarily support what you can do as an athlete. So sa ngayon, Paps J, kulang pa tayo sa kaalaman when it comes to this. Dito sa ating bansa, sa Pilipinas, meron din tayong atleta na question ng gender. Tama ba? Nung 90s pa to, actually, Paps J, si Nancy Navalta. Nancy Navalta. Oo, isa siyang track and field athlete. At ang sa kaso niya naman, yung tinatawag nating intersex, meron ding variation when it comes to kung ano nga ba yung chromosome niya. Dahil ang chromosome, di ba, dito natin, ito usually malalaman natin kung babae o lalaki, XX at XY. Si Nancy, at birth, assigned siya as female. Pero ang nangyari kasi, Paps J, nung nakakasali na siya sa sport, nung nagiging atleta na siya, nagkaroon ng changes sa physical characteristics niya, sa manifestation ng sa katawan niya. At yung iba, parang kontrobersiya ito actually hanggang ngayon na sinasabi. Correct. Flat, ang flat-chested, meron ding facial hair growth. Kaya naging kontrobersiya, at isa ito sa mga naging hadlang noon dahil mga 90s pa nga ito sa career ni Nancy. Ni Nancy. Okay, sa mga malalaking sports event, ano ba ang usually ginagawa para sa sex verification ng mga atleta? Etong halimbawa, sa kaso ni Iman, merong isang organisasyon na nagsasabi na ipinatest ang kanyang hormone. Although ito ay wala pa tayong malinaw na paglilinaw tungkol dito. Pero usually ito sa mga atleta ang ginagawa ay hormonal testing. Dati, Paps J, controversial din. Ang ginagamit dati is chromosomal testing. So, alamin kung XX or XY, dito malalaman kung babae, kung lalaki, ano ba dapat. Pero ito, mas controversial dahil chromosome. At hindi naman kasi ibig sabihin, Paps J, na XX o XY, eto na ako. Dahil marami tayong, maraming causes, yung tinatawag nating differences in sex na disorders, or ito yung mga kondisyon kung saan pinanganak ako, babae ako, pero yung chromosome ko nung pinanganak ako ay XY. Tapos biglang yung characteristics ko pa rin pang babae, tapos mas nag-iiba pa siya habang tumatanda. Kaya maraming ganong variation. Medyo komplikado pala ito. Very, medyo nagiging technical na ako. Iniiwasan ko, Paps J. Medyo technical. Ayun, so it's either hormonal, pero ayun nga, tulad ng sabi nga ng Dr. Paps J, marami pang dapat na pag-aaral na gawin dito. Ano nga ba dapat ang gawin ng mga sports organizations so when it comes to this, when it comes to testing our athletes. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Denise
Valdez Sancho.